Masama ba yung init? Yes. Hindi kaya masama. Yung araw, Trials. ang Diyos yan eh. Diba ang Diyos ang nagpapatubo, ang nagbibigay ng init Okay. sa tao. Tingnan niyo ito ha. Yung init ng araw, tapos may ulan pa, di ba? Pakihanap niyo naman verse na ang Diyos, pinagita din sa kap. Ang Diyos ang nagpapaulan sa mabuti at masama. Di ba? So ang Diyos din ang nagbibigay ng init para dun sa sustansya ng lahat. Whether it is yung dawag tsaka yung tunay na binig. So yung mga damo, siya rin ang nagbibigay ng init sa kanila. So same lang yung lahat. Ulan tsaka init. Tingnan niyo ako. Tingnan niyo itong logic na gusto kong sabihin. Galing to sa Diyos. Diba? So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos yun. Yung init, yun ay yung pagka walang init doon sa walang sikat ng araw doon sa mga pananim. Pag ulan lang ng ulan. Kaya nga, malulunod yun. Nainitan nga pero walang ugat. Kaya nga, ibig sabihin ko, pag, hindi yung banso, sapat yung sikat ng araw para sa kanya. Ang problema, yung binhi na nandun sa kanya, Walang ugat. kumano yan sa mga batuhan. Yung binhi na yan, pumunta sa mga batuhan. May ugat. Pero mababaw lang. Pumunta yung binhi doon, hindi siya yung root niya, hindi siya makapa-penetrate doon sa bato. Ang nangyayari, hindi siya makakuha ng masustansyang lupa. Kaya, yung bato, hindi yung masama. Pagka tayo sa typology, yung mga bato na kanyang pinaglagyan, mabuti nga yun eh. Pero hindi siya makagalaw. Hindi makapasok yung mga root, hindi makahinga. Ang tawag doon, exhausted. Ano yung bato sa Bible? Bara. Revelation yung rock. Ito yung walang Revelation. No. Magiging head knowledge yun. Please papel. Knowledge without revelation. Without anointing from God. Wala siyang anointing from God, pero mayroon siyang knowledge. So hindi makapenetrate yung sarili niya at magkaroon ng ugat para tumubo. May verse yan. Ever learning, tingnan nyo ito. Ever learning, but don't come or not come in verse na. Tingnan yan. Dagdag lang po. Gusto ko lang aling sa inyo. Laliman kayong sinasabi din. 2 Timothy 3:7. Tingnan mo si Anay. Ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Hindi yan basta simpleng pagsubok lang. Ang pagsubok na yan, hindi yan yung huwag ka nang umamit sa church. Huwag ka nang wala kang pagkain. Hindi yan yun. Napakababaw yan.
Hindi ka makinig kayo. 3:7. 2 Timothy 3:7. May binhi siya, Patrick. May binhi. Yung binhi niya napunta dun sa mga batuhan. Hindi siya makapag-penetrate. Ito yung surface. Puro bato yan. Yung rock sa Bible, yun ay knowledge. Yan ay wisdom. The problem is, you have no capability na yung seed na nasa iyo, hindi makapasok doon para makuha yung sustansya. Pas, tatanong, sino may kasalanan niya? Ikaw may kasalanan yan. Sarili mo Ikaw yan. gumagawa Hindi ka niya. nga makapenetrate kasi Hindi ka makapenetrate kasi ito yung problem. So, sabi niya, di ba? ang tao, Ever learning, Inihasit niya eh. na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Balik tayo dun sa verse 6 kanina, 13:6. Yung sikat ng araw, yun ay pagpapalakas dapat ng Diyos sa iyo. Nagigets mo? Hindi na nagigets mo. nagigets. So, Nagigets mo yung sinasabi mo. Salita ng Diyos yun. Wala siyang masamang binibigay sa tao. May kasasama niya. Yung sikat ng araw, yan ay paraan ng Diyos para lumago ka. Sana. Pero, hindi ka makalago nung nainitan ka. Kaya pag ever learning but never able to come in the knowledge of truth. Oh, kasi nga, bakit? May something yan. May spirit of lukewarmness. Corruptible kasi pa. Corruptible. Di ba corrupt na kasi? Kaya may ganyan. Hindi yan sa corruptible ng body or something. It is Nicolaitan and lukewarm spirit. Ang lukewarm willing yan. Pero mahina yan. Yung Nicolaitan, malakas yan. Pero sarado yan. So ano yung sabihin dito? Laliman natin to. Ito ay napakasimple topic. Mababaw yung ibang basic. Pero laliman natin. Iiyak ka na naman ni. Yung sikat ng araw, yun ay Word of God. salita ng Diyos. Yung ulan, salita ng Diyos yan. Blessing. Blessing yung lahat ng yan. Ang problema, hindi nagiging blessing. Doon sa tao, Ginagawa nilang masama. nagpalayan. Hindi yan unbeliever. May seed yan. Lahat ng tao, potentially seed, binanggit na kapon. Ang problema, ano nangyari? Sa tao na yun. Na-exhaust. Hindi makahinga. Kasi bakit? Meron kang bara. Sarili mo na. Meron kang bumabara sa sarili mo. Sino may kasalanan dyan? Tao. Ikaw. May Ang sarili. problema mo, anong sabi doon? Tingnan mo, doon sa binanggit ni Padre. Ang ganda ng verses niya. Luke 17. Meron sinasabi doon na ano eh. Kung nagkasala ka sa kapatid mo, punta ka doon sa kanya, kausapin mo, hindi ka ng tao ba? May isang Muslim na jihadi, ISIS. Buong buhay niya, pinalaki siya ng gano'n. Ito yung sinasabi ng Buddhist na pag nung ka ba lumaki, nagiging Kristiyano ka? Tama, hindi. Automatically, you are Arab, Muslim, then later on, magiging isang terrorista ka. Dapat na sa Ano bang, you can die Suicide pa. suicide bomber. No? They will fight for Allah. Tapos yung jihad, alam niyo yung jihad, all-out war yun. Sabi Pastor. Whether they die or they not die, they are willing to give their lives to Sacrifice. Allah. So, ang salitang jihad, hindi lang yan para sa Muslim. May jihad din tayong Kristiyano sa sarili natin. Yan yung sinasabi ko kanina ngayon. Kung yung pagsikat ng araw ay makakasama, mabuti pala yan para sa may bini, ang problema may para sa kanya. May para sa kanyang sarili. May para sa atin.
ang nakakapagbigay ng hindrance sa ating lahat. Ito, malalim ito sinasabi ko sa inyo. Alam niyo yung jihad na salita? I respect those Muslims. Yung jihad na salita, they will die for their God. Ganyan ba kayo? Or you are not intact to your belief, to your faith. Mangyayari na dito mating ang kadahilanan ng pagkakatiso. Sinay ko ito sa malaligay. God will give him the vision among the true seed and non-seed. No? Hindi ang Diyos mismo ang gagawa nun. Makinig kayo sa akin. Ang Diyos mismo ang mag-separate sa iyo. Paano mangyayari yun? If you're willing to follow Him, humble enough, berean enough, ikaw ay berean, hindi mo trabaho pero silang na bigla kang yung set apart ako sa inyo. Mga worldly kayo. Hindi. Automatically, yung buhay mo mismo, hindi ikaw ang seseparate sa kanila. Sila ang seseparate sa iyo. Ayaw ko na din kasi masyado lang makadiyos eh. Sila yung aayaw, hindi ikaw. Hindi ikaw ang aalis sa ano, dilim ha? Ikaw ang aalisan ng dilim. Hindi yung liwanag ang aalis sa dilim. Ha? Dadating yung dahilan ng pagkakatiso. Matitisod ang tanging pa-Kristyano. Ano ba? Ito, ini-elaborate na to. Exhausted ka masyado. Ano yung mga bato-bato? Alam niyo ba maganda yung typology ng bato? Knowledge. Pero without revelation, pag sinabi kong knowledge with revelation, magiging wisdom na yan. Ang wisdom, meron niyang anointing ng Diyos. Tingnan niyo ba? Sa 10, sige Nicky, nawala eh. 2 Timothy 3:10. Okay. So sabi dito sa 2 Timothy 3:10, Asin na yan. ngunit sinusunod ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pag-inuhod, pag-ibig, pagtitiis. Ayan. Ang tunay na may wisdom, yan yung knowledge with revelation. Ano sinasabi niya? Meron siyang doctrine, manner of life. Tingnan niyo ito makinig. Focus dito. At si Bani, ano niyo dito? Si Kiara dito. Ngunit, focus ka. Yung tunay na may revelation, yung tunay na may knowledge, marunong, madunong at magaling. Meron siyang doktrina, meron siyang manner of life. Ano yung manner sa Tagalog? Ugali. Ugali sa buhay. Meron siyang tamang pag-uugali sa buhay. Meron siyang delikadesa. Alam niyo yung delikadesa? Yung delikadesa, ano yan, Espanyol. Sa ano na? 10. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, yung perspective ni Paul, sinunod ni Timothy. The way he thinks, ganun din siya mag-think. Pananampalataya.
Pagpapanuhod. Hindi yan nawawala dapat sa Kristiyano. Marunong yan magpakumbaba. Marunong yan magpatuwid. Marunong yan maghingi ng sorry. Pag-ibig at pag-ibig. Tinitiis niya kahit siya na din yung wala. Alam mo, mga unang Kristiyano noon, hindi yan mayaman. Pero hindi sila pinaghihirap. Bakit? Biruin mo naman sasabihin ng Panginoon. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, sumunod ka sa akin, ibigay mo sa mahirap. Kaya mo yun? Kaya. Grabe. Kaya daw ni Teo. Ito yung ginagawa nila. Hindi kahit sa binibigay nila sa pastor nila. O dun sa mga apostol. Ibinibigay lahat nila yung buo nilang kabuhayan. They laid to the apostles' feet. Imagine mo yun. Kaya daw ni Teo pa. Kaya nilang ibigay yung kabuhayan nila to the apostles. Bakit? Alam kasi nila, hindi sila nag-iisip na yung pastor nila, luluskayin lang yung pera sa kanyang sarili. Oh, hindi nila iniisip yun. Ang iniisip nila, gagamitin yun para sa gawain. Ako nyo? Balik ka doon, Nicky. Sa Matthew 13. Ninalimang ko lang ito ng konti. Hindi ko, yung apat na klase ng puso ng tao, yung batuhan pala, masyadong exhausted, masyadong madulong. Kaya pala hindi makapenetrate yung Espiritu ng Diyos sa kanya. So parang ano yan, Nicolay? Ningulahin kayo. Sabihin ngayon, kailangan nilagay na natin lahat ng ari-arian natin. Hindi, yung sinabi ko nung first century. Ganun ang ginagawa nila. Anong gusto sabihin ni Kristo? Kailangan mo? Bigay mo yung bahay mo sa ilalim. Ito yung sabi niya. Makinig ka. Dapat marunong ka ng linguistic. Dapat marunong ka. Pag-aralan nyo kung ano yung tamang rightly dividing the word of truth. Hindi ka basta lang nagbabasa, tapos i-apply mo doon sa ganito din dapat, ganito din dapat. Hindi ka marunong, ang tawag dyan, hindi ka marunong ng proper exegesis ng letra ng Bible. Oo, hindi ka marunong sa hermeneutics. Ano ba yung hermeneutics? Proper interpretation ng Bible, ng text. Ang ginagawa natin, minsan, ito yung ginagawa natin. Sulat nito. Ito yung ginagawa. Exegesis. Ano ginagawa mo? Ikaw ang nag-i-interpret. Paano mo ini-interpret yan? Hindi mo binabasa yun na base doon sa konteksto. Yun ang tawag. Balik tayo dito. Hindi sa verse 5. Tingnan niyo pa. At ang mga iba'y nanguhulog sa batuhan, do'y walang sapat na lupa. May tanong ako, ano yung lupa? Lupa. Ano naman yung bato? Matigas ang puso. May dalawang application yan. Yung lupa, malambot. Yung bato, matigas. Yung puso niya matigas. Paano siya magiging matigas? Matigas siya kasi Nicolay na nga. Hindi yan unbeliever, meron niyang bingi. Okay, doon taas pa. 18 verse 4. At sa pag-aasik niya ay nangahulog ang ilang bini sa tabi ng daan. Ito naman, may gusto ko sabihin sa inyo. Yung daan, naapakan yun eh. Naapakan Patrick. Naapakan siya. Pag naapakan yan, ano yung ibig sabihin? Nasosoppress siya. Hindi siya may nag-i-intimidate sa kanya. Pag nasipa siya, lilipat siya ng lugar. Oh? Dilipat-lipat ng lugar. Pakinggan niyo ako.
Hindi siya mapakali. Turumpo siya. Hindi siya mapakali. Punta siya doon, punta siya dito, punta siya doon, punta siya dito. May tinuturo ang ating mentor, pansamantala, mag-focus ka muna doon sa ating doktrina. Pansamantala, aralin mo muna lahat ng basic na alam na dapat meron tayo. Ang sinasabi ko dyan, pansamantala, mag-Nicolaita ka muna sa sarili mong aral. Nicolaita ka muna sa iba. Pansamantala yun Kasi hindi mo pa alam. Kasi pwede kang masipa, papunta ka doon sa ito na naman yung, mo, iba na naman yung thinking. Punta ka na naman doon, iba na naman yan. Anong gusto kong sabihin? Dapat mayroon siyang pundasyon at nandun siya para makapag-penetrate yung kanyang mga ugat. Para magkaroon siya ng ugat. Ang tawag dun sa ugat, alam niyo kung ano yun? Maturity. Magmamature ka. Naiintindihan niyo? Pagka nakalagay yung binig dyan, kailangan mong mag-antay para tumubo yung ugat. At yung ugat na yun, yun yung magbibigay sa iyo ng daan para lumago ka, lumaki ka, magbago ka. Dapat doon kayo sinabi. Yun yung transformation, magbabago. Yung, tingnan nyo to. Ito, hindi ko na-share to doon. Yung itsura ng bini, bilog, pag nag-transform niya, anong itsura niya? Magiging hindi yan basta bilog. Napakalaki niya. Yan yung transformation. Pag ikaw nag-transform using yung ulan at araw, hindi ka na yung katulad dati. Ulitin ko, ang tunay na malago, yung binanggit ni Pablo, 2 Timothy chapter 3, and meron siyang manners of life. Meron siyang discipline. Meron siyang purpose. Meron siyang faith. Meron siyang long-suffering. Meron siyang charity and patience. Yan yung Kristiyanong mature. Kung there was a time, hindi mo pa sa maintindihan yung kapatid mo, huwag kang matutuldo. Kailangan mo maabot yun. Kailangan mo siyang maabot. Kasi pag tumuldok na, wala na. So, yun yung mas malalim na dito para sa basic. Okay? So, hindi lang yan basta puso natin, matigas, hindi lang yan. Kayo tayo lahat. Awit na lang tayo. Then, Testimony pa. dalawang awit plus testimony lang tayo. Okay. Saan yung mic na isa? Bye. Patay na naman.